Alas-alas na nga po nang umalis kami ng bahay sa Caloocan papunta ng Paseco Pier. Sakay ng grab car ang mga dala naming bagahe kasama ang parents ko. Kasama natin pumunta ng Coron si Airmats tsaka si Airpods. Andyan sila sa loob ng van. Bali ako lang yung nakamotor kasi nga dadalhin natin itong motor sa Coron. Let's go Coron! May dalawang way para makapunta ng Coron. Ang una ay pagsakay ng eroplano, pero dahil meron tayong motor ay kailangan natin ibiyahe ito ng barko. Okay na boss? Salamat. Karamihan ng mga barko na nagbabiyahe sa Paseco Port ay mga biyaheng Palawan, lalo na kung ang punta ay Coron, Puerto Princesa, Puyo Island at El Nido. Saan tayo? Labander. Okay ito sa sakyan sir? Nga po. Rolling cargo? Okay na pa po yan sir? Okay na po. Kami sasakay. May higit 4 na oras kami naghintay bago kami makapasok sa scanning area. Ayos yan ah. At lahat ng bagay ay dinadaan sa masusing inspeksyon para makasiguro ang mga pasahero na ligtas sila sa pagsakay ng barko. Yun, scan complete. Pasok na tayo ng barko. Ayan, ginamoy na kami. Sobrang tagal, grabe. Matapos may scan ng mga gamit namin, ay pumasok na kami ng barko. Tara, pasok na. Yung ticket namin ay umabot ng 1,650 at ang sinakyan namin ay Atenza. Hey. Ang kwarto nila ay may simpleng tulugan na may malakas na aircon, common CR at may TV na pwedeng panooran. Meron din silang malaking kantin katabi ng sleeping area. Alas 6 ng gabi nang umalis ang barko. Dala ko ang takot, excitement at adventure na gagawin ko sa isa sa mga pinakamagandang lugar dito sa Pilipinas. Yun, tulog na sila oh. Yes, tulugan na. Ito yung tsura ng higaan dito. May separate lang na kahoy dito. Tapos, ayan sila mga, siguro mga alas 4 pa ng hapon yung dating namin sa Palawan. 18 hours yata yung biyahe namin. So tutulog muna kami. Kita-kits bukas, Coron. Ay simula ang paglalakbay namin sa Paseco Port at binaybay namin ang Manila Bay, gitnang bahagi ng Ternate at Corredor. Lumabas at tumikot sa Lubang Island hanggang marating namin kinabukasan ang kanlurang bahagi ng Mindoro. May libreng almusal o breakfast ang nabili naming ticket at alas 7 ng umaga ay claim na namin. Nakuha na natin. Ang breakfast ay may rice, 2 chicken nuggets at may kasamang itlog. Nakakain na tayo. Malapit na kami sa port. Ito na yung port. Siguro mga 30 minutes pa bago kami makabati sa mismong port. Pagkatapos ng matitinding alon at nakakailong 21 hours sa pagsakay ng barko, ay narating na namin ang pandalan ng Coron. Yan, kalabas lang natin ng barko. Ito yung sasakyan namin. Lasing ng hapon na mababa kami ng barko at gaya ng mga sasakyan na lalabas ng pier, ay kinakailangan ko din kumuha ng clearance sa PPA. Pasukan na muna sa chicken. So, mabayad pa tayo ng billing. Okay. Thank you. Pagkatapos nito sir, PPA pa. Okay pa. Thank you pa, sir. Salamat. Alright, tapos na tayo sa mga clearance. Matapos makumpleto ko ang mga clearance sa PPA, ito na ako jet para mapunta na ng hotel para makapagpahinga na. Boss! Thank you, boss! At dito na nga kami, sinalubong ni Uncle. Uncle! Kamusta, Uncle? Bago yung kulay ng buhok mo, Uncle, ah? Wala, nagputi na lang yan. Sa Uncle din yung makakasama natin sa bangka pag pumunta na tayo ng mga islands.
Unang araw pa lang namin sa Coron at di na namin pinalagpas ni Airpods ang magandang panahon. At una sa mga plano ko ay ikutin ng nakamotor ang Busuanga Island. Naabutin ng 140 kilometers. Gamit ang motor ko ng Honda RS150, nag-umpisa na kami magbiyahe paakyat ng Bintuan, papuntang Concepcion, papuntang dulo, paikot ng New Busuanga, dadaan ng malubak at matarik na daan ng Chi, pabalik ng bayan ng San Jose, hanggang sa makaikot at makabalik kami ng Coron Town proper. Bintuan. Pero bago kami maglibot ni Airpods ay maghahanap muna kami ng honey na ipapasalubong sa Maynila. Bali, ngayong araw maghahanap kami ng honey na papasalubong sa Caloocan. Bali, dito kami sa may Bintuan pupunta. Dito daw maraming honey. Yung layo nito nasa 22 kilometers. Pero wala pa kaming destination sa Bintuan. Bali, maghahanap pa lang kami ng mismong honey. Wow! Ma'am, saan dito makakabili ng honey po? Ewan ko lang po doon sa tindahan sa gitna kung meron na po. Saan mo banda dyan? Ayan na yung waiting shed. Oo. Sige po, salamat. Welcome po. Sige po. Feeling ko meron na dito eh. Meron daw pa? Yun. Magkano? 190. 190? Pwede na yan. Yun, nakabili na kami ng honey. 190 pesos. Ang plano namin, try muna namin ikutin tong papuntang airport. Pero mga tatakbuhin na ito, mga 40 kilometers pa. Tayo sa munisipyo ng Busuanga. I love Busuanga! Sama na si Airpods. Alas 12 ng tanghali na marating namin ang New Busuanga. At doon na nagsimula ang 20 kilometers na matarik at malubak na daan papunta sa bayan ng Chi. Kaya naman kahit gantong rough road. Dito pa lang, ubos sa oras natin no? Sa rough road. Hindi tayo makapagmamilis dito. Nandito na kami sa dulo na ang Busuanga sa may Kalawit. Dito pala. Gawa ng mga lubak ay chinek muna namin kung maayos pa ba ang mga bote ng honey. Teka lang, ayusin muna namin yung mga bagahe kaligod. Makakabasag-basag na yun nga. Stopover na, stopover. Stopover muna tayo, sabi na papa. Buti may nadaan pa. Boss, ang airport malayo pa? Opo. Boss? Opo. Ganitong daan na layo pa? Dito kayo Salvacion, tapos shortcut kayo dyan sa diyan mas malapit-lapit, Salvacion. Pero ganito rin yung daanan. May Hindi, salvation. simentado yan. Sementado yun. May salvation Kasi pa lang. kung dito kayo magdaan, mahirap ta, ganito yung daan. Sige, sige po. Salamat po. Yeah. Ingat, ingat. Ayos to. Rough roadan na to, rough roadan. Kaya mo na tayo pa? Alaw na eh. Kaya nga. Te, thank you. What? Kung makikita nyo doon sa may diretso na yan, yun, doon daw yung dugong makikita. Yeah, teka lang, 1, 2. Nakakakalahati na kami papunta sa bayan ng Chi. Pero dito pa lang pala ang umpisa ng mga paahon. Yan. Ito daw yung sinasabi nilang bundok na medyo mataas daw. Mahirap daw akyatin ng mga motor. Ito pa, baba na naman tayo. Ito, pera pa na naman tayo dito mga baba.
May nakita kami dito ang lapu-lapu ba to? Pero yan, mag-isgat 150 na yan. Oh. Bili natin na. Mahal na ito pag sa kabayan. Oo nga. Kaya nga eh. Sana oh. Sakto. Isa rin ito. Teka lang. Masyado na mataas to. Grabe. Namawis yung kilikili ko dun ah. Hapong-hapo ka. Malalamuhan ito. Pero sa may gulong. Boss, patag na to lahat? Patag na? Ay, may putol pa? Ah, okay. Ah, sige. Salamat. Ayun oh, open sea oh. Wow! Ayos, ang ganda na dito. Ayun na, ay, ang ganda po. Ang ganda dito. Sulit. Kaso delikado, walang rails oh. Matapos namin ma-survive ang katakot-takot na paahon mula New Busuanga papunta ng Chi, ay nagpahinga kami saglit at tumuloy na agad sa daan. Pagka-uwi namin sa hotel ay nagpahinga kami ng airpods. Dahil kinagabihan ay pupunta kami sa aming bangka para maghapunan. Tapos din. Mapansin minsan. Sarap ang ulam. Huling namin ah. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Ang dami ka mong latulaging dinadala Sarap dito sa kumain Manila kapag nandun eh. nasa bangka. Oh, dito kaling. Yan, kain na tayo. Kain na tayo par. Par. Ibalik tayo Yan. sa par. So ngayon pupunta tayo dun sa bangka dahil nagkitay na sila dun. And katapos ko lang maligo, dala ko na yung mga gamit. Ito, pati yung drone at itong motor. Pero yung motor, i-stay lang natin dyan sa may mismong port para pagbalik natin may magamit tayo mamaya. So tara, let's go! So clear na yung sa Coast Guard. So kailangan muna natin mag-suot ng life jacket. Suot na yan ma. Nasa bandang hulihan ng bangka ang kusina. Maaga pa lang ay niluluto na ang mga pagkain dito para sa tanghalian. Karaniwan sa mga pagkain na niluluto ng kusinero ang isda, gulay, inihaw at kung anong request na pagkain ng mga guests namin sa bangka. Chef yan na! So marami na matapos yung kasan sa Bisaya daw. Tapos yung pork namin na rin matapos. Yan, subok lang tayo kung tatalab. Check natin kung tatalab. So kasama natin si Kuya Dudong. Siya yung tour guide natin for the day. And yung unang pupunta natin yan, Bulugdos. Ayun. So, After Colombo sa Dinasayan. dinay-dayan tapos magkapuyo hindi na. Alas natin. Ayun yung last. Bakit tatlo yung destination natin today and kasama natin si Dudong. Siya yung kasama sa atin sa lahat. Ayan. Mula Pandalan ng Coron, mahigit 1 oras kalahati ang binahe namin hanggang sa marating namin ang unang destination, ang Bulugdos, Two Seasons. Yun, bali hindi na ako bumaba ng bangka kasi naka-jogging pants kasi ako. Kaya dito lang tayo. Ito yung view ng Bulugdos. Let's go! So last time nung pumunta kami rito, sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi rin kami nakapag-ikot-ikot. Pero nakapunta na ako dito before mga 2019 nata. Ang ganda ng place nito, sobrang good. So may mga dumating na rin ng mga guests, iba pa. Pero kakaunti pa lang. I-guest namin dito sa bangka, sa kabila. Yun, dito pala si Uncle eh. Kel, saan ba tayo pupunta next? Di Taytayan. Dito tayo na mga ilang oras yung bayanan? Isang oras din? Wala. Wala pa isang oras. Kalating oras lang. Kalahating oras lang. Tapos doon na tayo kakain.
Doon siguro. Sa Malkapuya. 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 Yun. Pagkaraan ng 30 minuto ay umalis na din kami sa Bulugdos at Two Seasons. Ilang saglit lang na biyahe, narating na namin ang pangalawang destination, ang Taytayan Island. Dito tayo sa Taytayan. White sandbar at malinis sa tubig ang sumalubong sa amin pababa namin sa Taytayan. Ang ganda rito, sobrang white ng beach dito. May mga lokal na turista, nakasabay namin dito. Pero mas marami pa rin ibang lahi. Ito ang aerial view ng Taytayan. Let's go! Di na kami nagtagal sa Taytayan dahil nag-request ang mga guest namin na pumunta na sa next destination, ang Malkapuya Island. Dito na tayo sa Malkapuya. Look, smile ka dyan. Woo! Malkapuya! Para sa akin, ang Malkapuya ang isa sa pinakamagandang beach na napuntahan ko sa buong buhay ko. Hindi lang dahil sa malinis na dagat, kundi sa sobrang pino ng buwangin at malaproselana ang kulay nito. At kung nagbabala kayo ng tahimik at paraisong isla, ay sigurado ako na ito na ang hinahanap mo. Hey! Ganda magpalipad ang drone dito! In 3, 2, 1! Karyoka. 20 yan ah. O yan, 5 piso isa. Ang dami rin unggoy dito eh. Ayun o, unggoy o. Ayan o, tumingin pa sa akin. Alas 2 ng hapon at pabalik na kami ng bangka. At Malkapuya Island ang huling destinasyon ngayong araw. Nakakapagod pero sulit lahat ng pagod dahil nakakuha ko na magandang alaala sa tatlong isla na pinuntahan namin. Ilang saglit lang at nakarating na kami ng Pantalan. Pagkatapos ito ay bumalik na kami ng transient house para magpahinga. Pangatlong araw na namin sa Coron at umaga pa lang ay pumunta na kami ni Airpat sa Tugo Travel para itanong kung ano ang requirements kapag sinakay pa uwi ang motor sa barko. Permit to transport po kung nakuha nyo, Xerox din po ng 5. Fill up na lang po kayo, tapos tawagan namin kayo bukas once na mabook mo sa iwan na lang po kayo na. Hindi gusto ko siyang mangyari. Galing hotel sa Bernes, diretso na, wala nang dadaan-daan pa para hindi na gahol sa oras ba. Photocopy ng ORCR ng motor, permit to transport sa City Hall, permit to travel sa police station, Tugo fill up form, at ticket. Yan ang mga kailangan para maiuwi ang motor na dala namin. Sige. Babalik na kami ng gate lang ata. Oo, alam ko. Madaming kailangan kunin pero wala na kaming choice. Kaya naman kinuha na namin ang mga requirements para hindi na kami magkaproblema sa araw ng uwi namin. Ay, diretso muna kami ng munisipyo ngayon. Una namin pinuntahan ng munisipyo para kumuha ng permit to transport. Trial port yata ito eh. Kakarga namin yung food sa barko. So, ito na yung permit to transport galing dito sa munisipyo. Pagkatapos makuha ang permit to transport ay dumiretso kami ng police station para kumuha naman ng permit to travel. January 13. 13? Ang barko po. Tugu. Wala kaming binayaran sa permit to travel pero may binayaran kami sa permit to transport na 100 pesos. Sandaan lang ito. Pagkatapos namin makuha ang dalawang permit ay pumunta na kami ng Tugo office para bumili ng ticket. So, kompleto na tayo sa requirements. Papasa na natin ngayon dito sa Tugo para makago. Ang ticket ay mamabot ng 2,400. Matapos namin makompleto ang mga requirements ay bumalik na kami sa bangka para magpahinga. Basa na, basa! Huwag ka
Sige, magtanong ka. Ano, sir? Welcome sa pampot po namin. Day 6 na tayo ng tour natin dito sa Coron. And ngayon papunta tayo dun sa IM Coron, dun sa may plaza nila. Tip ko lang sa inyo kung sakaling pupunta kayo rito tapos solo traveler lang kayo, kaya DIY, much better na kumuha kayo ng mga hotel na malapit lang dito sa mismong port nila tsaka sa palengke, para at least hindi na kayo mga kamasahe. Kasi yung pamasahe dito nasa 10 to 20 pesos yata pag sa tricycle, so medyo mabigat din yun kung sakaling pabalik-balik ka lang sa palengke. Ito yung hotel namin, then dito yung mga bangka, ayan. Tapos yung palengke doon naman sa bandang side na yan. Bali ngayon may tour din pala kami. Ang tour namin today is yung Coron Island. 7:06 na ng umaga, so siguro mga alas 9 o kaya 8:30 yata yung alis niyan, kaya gagala muna tayo. Come out, now it's time to play. I know you've been inside, but it's a wonderful day. There's a world out there that can wait no more. So let's get to stepping and open the door. Now we're footloose and fancy free. Everybody, it's a party. If you're ready, follow me. So welcome to the good life. Yun, darating na naman dito sa mga luluto na si Paring Vladimir doon sa dulo. Ayun. Anong ulam dyan, pre? Adidas. Balon-balon. Parang pulutan yata yung niluluto mo. Kasama natin yung tour guide natin, si Sir Benji. Sir, ano yung unang punta natin? Puno tayo ngayon ng Kayangan Lake. Ayun, Kayangan Lake. So, Yun yung first destination natin. Makakit tayo ng bundok ngayon bago tayo maliligo sa lake. Meron tayong view deck doon, pero tayo mag-picture taking. Saka kung ano yung makikita mo sa baba, yun yung magiging background ng picture mo. Ayun. Yun yung malupit doon. Kayangan Lake is one of the famous in Coron Island. yes. Guys, sana papanood nyo. Morning everyone, we're approaching now to our first destination, Coron Kayangan Lake. Nagsimula ang Coron Island tour sa Kayangan Lake. At bago ka makapasok sa loob ng lake, ay makikita sa entrada rito ang magaganda at nagtataasang rock formation. So, dito na tayo sa Kayangan Lake. Pagkadaong ng bangka ay bumaba na kami. Bago makapunta sa mismong Kayangan Lake ay kailangan munang umakyat sa bundok. I'm fine also, thank you. Masubok pala yung hiking skills. Oo, kailangan ano ka dito, energy. Yeah. Energy ka. Nakapagod nga kami na araw-araw na namin inaakit eh. Yung mga baguhan ba kaya? Kaya nga, hirap nga. At pag narating mo na ang tuktok, ay masisilip mo na ang view deck ng Kayangan Lake. Pagkatapos namin magpa-picture sa view deck ay bumaba na kami papunta sa Kayangan Lake. Pagkababa namin sa lake ay mamamangha ka sa ganda at linis ng tubig dito. Kaya naman di nakapagtataka na ang Kayangan Lake ng Coron, Palawan ay mapapasama sa isa sa pinakamalinis sa tubig sa Asia. Sobrang linaw ng tubig dito. Kita mo yung mismong bato sa ilalim. Mag-swimming at mag-snorkel ang pwedeng activity rito. Pero kailangan mo pa rin magsuot ng life jacket dahil 70% ang fresh water dito at 30% ang salt water.
Did you enjoy? Yes. We're ready again for snorkeling. I hope you enjoy again. Okay, kaalis lang namin dito sa May Kayangan Lake, and yung next namin is Twin Lagoon sa kabilang side ng mountain to. And nasa 5 to 10 minutes ata yung biyahe namin from dito papunta Twin Lagoon. May option po kasi dito. Pwede namin ngayon itak dito para magkaya kayo papunta dun sa first lake and Alright, Twin Lagoon. Ito na yung entrance ng Twin Lagoon. So dito mayroong pinapasukan na isang cave. Hindi naman cave, parang tunnel lang siya. Tapos paglabas mo doon, nandun ka na sa second lagoon ata. Pababa na kami dito sa bangka, papunta na kaming Twin Lagoon. So binababa na yung kayak dito. Alright. Yeah. Twin Lagoon, here we come! Woo! Dito kami sa first lake pa lang kami. First lake. Pasok na kami ng second lake. Alright! Ayun. Okay, let's go! Are you ready? Ready? If you're going to the left side, you want to paddle in the right side. Yan, pasok na tayo tanan. May dalawang option para makapasok sa second lagoon. Ang una ay pwede kang lumunsod sa mini tunnel, pero kailangan mong mag-ingat dahil matatalim ang mga bato sa ilalim nito. At ang pangalawa naman ay gumamit ng hagdan. Okay. Good. Kailangan nyo talaga ma-experience to kung pupunta kayo ng Coron. Hindi pwedeng hindi. Sobrang ganda ng place pare. Ganda naman oh. Experience the beauty of Palawan. Talagang solid. So ngayon pabalik na kami ng first lake sa may dock area. At ay yung ibang mga kasama namin. So after na ito, kakain na kami sa saan ba? Beach 91. Beach 91. Kasi 12:21 na ng hapon. So approaching na tayo ng Beach 91 dito. Dito na rin kakain yung mga guests, tsaka kakain din yung mga kapera. So bababa na yung mga guests natin. Then yung pagkain ay bababa na rin. Ito yung mga pagkain natin dito. Ito yung mga pagkain natin today. Alright, lunch time muna. Let's go! meters lang po yung lapad ng bridge. Okay, Barracuda Lake. Barracuda Lake ang huling destinasyon ngayong araw, pero hindi na kami nagtagal at umalis na kami kagad. Para sa akin, hindi talaga mapapantayan ng kahit anuman lugar ang ganda at linis ng Coron Island. Mapalad ako na hanggang ngayon ay napapanatili pa rin ng kaayusan, kagandaan ng lugar na to. Nakakalungkot man sabihin, pero kinabukasan ay uuwi na kami ng Manila. Palis man kami sa lugar ng Coron ay dala ko naman ang experience na naranasan ko rito. Kasama ang guide, kapitan at buong crew ng aming bangka ay nagpapasalamat kami sa bawat guest na naisasakay namin. Sana ay nag-enjoy kayo na saksiyan ang ganda ng isla kasama kami. Thank you po.
Bago mag-alas 6 ng umaga ay umalis kami ng transient house para umakyat sa Mount Tapias. Ngayon ma, jogging yan ah. Asa yung jogging mo kanina? Napagod ako. Bali ngayon packet tayo ng Mount Tapias. And kasama natin sila Papa. Ayun, Papa at si Mama. Maaga pa lang umalis namin ng hotel para at least maaga kami makaakyat. Medyo mataas din tong bundok na to na kailangan mo akyatin. Yan, medyo maayos naman dito kasi puro hagdanan naman yung gamit. Meron din tayong mga kasabay dito ng mga foreigner na umakyat din. Kaya pa? Kaya pa. Ang Mount Tapias ay isa sa mga pinupuntahan ng mga turista dito sa may Coron, Palawan. Steps yan papaakyat dito sa Mount Tapias. Sa tuktok ay makikita ang malaking cross sa gitna. Ang taas ito ay umaabot ng 196 meter above sea level at may 724 baitang na hagdan pataas. Nakakit ko sa 800. 720. Par, jogging yan ah. Jogging tayo. Ang Mount Tapias ay walang entrance fee kaya kahit umulit ka ay sulit na sulit. Ang pinaka the best na oras sa pag-akyat ay madaling araw para hindi mainit pag nasa itaas ka na. Yon, medyo tirik na yung araw dito. Pababa na kami. After natin dito, pupunta tayo ng Makinit. Doon ako magpapalipad din ng next row natin shot. Yun na yung last destination natin. Tapos yung church dito na malapit. Pagkatapos ko pumunta ng Mount Tapias, agad naman ako pumunta sa sunod na destination, ang San Agustin Church. Sunod ko naman pinuntahan ang pinakapopular na hot spring sa Coron, ang Makinit Hot Spring. Pero bago ka makapunta ng hot spring ay madadaan mo muna ang mga malubak na daan. 1.5 kilometers bago makapunta ng Makinit. Ganito na yung road. 250 ang entrance ng adult sa Makinit, 200 naman sa student at 175 naman sa PWD. Ang operation hours naman nila ay from 8 AM to 8 PM. Alright. Ito na yung huling destination natin sa vlog na to. Ito, Makinit Hot Spring. Bali ngayon, paubalik na tayo ng hotel. Siguro inaantay na ako ng parents ko or nag-aayos na sila ng mga gamit. Maraming salamat sa mga nakasama ko dito sa Coron. And hopefully nakikita nyo itong video na to. And thank you sa experience na nagawa ko rito sa Coron Island. Shoutout kay paring Benji. Siya yung kumuha ng mga underwater shot natin. And shoutout din sa mga crew namin sa bangka, si Uncle Jimmy, si Vladimir, pati si Cap. And shoutout din sa parents ko na kasama ko ngayon na maggala-gala dito sa Coron. And hopefully makauwi tayo ng maayos sa Caloocan nang walang aberya and walang hassle. Siguro dito natatapusin ang aking vlog. Sana nag-enjoy kayo sa Coron trip natin. Kita kayo sa next vlog. Salamat sa panonood. And this is Mark in a ride. Okay, sure bro.